So, syempre, bago lahat, huwag niyo pong kalimutan na i-like, share, comment, and subscribe ang ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. Marcos Soto sa 2028 eleksyon para kalabanin si Vice President Sara Duterte. Sandro Marcos nga ba at Vico Soto or Marcos Jr. and Vico Soto sa 2028 presidential election? Ako po, mga barateros, mga kabiyaya, ito talaga grabe to. Kasi kahapon po, mukhang nadudulas itong mga to na si Auntie Claire at si ang magtatandem, si Marcos Jr. sa 2028. Ang mangyayari ata, ito atang si Marcos Jr. ay bababa bilang Vice Presidente at si Auntie Claire naman ang magiging President. Aba? So ngayon may isang nabulgar na pilit na itinatago na itong ang maaaring tandem ni di ko lang alam, hindi pa man 100% sure kung si Marcos Jr. nga ba or si Sandro Marcos ang magiging katandem ni Vico Soto sa darating na 2028 na presidential election. Aba, grabe to. Kaya pala nung mga nakaraan, sabi nila ibaba daw sa 30 to 35 years old ang pwedeng tumakbo, ang edad na pwedeng tumakbo sa sa pagiging presidente. Ganito pala yung ganito naman pala yung kanilang plano. Halimbawa, grabe, no? Ang tindi talaga. So talagang ayaw na nila talagang pakawalan ang kanilang ang kanilang posisyon. So ganun nga naman talaga kapag si Marcos Jr. ang magiging Vice President, tawag dito, hindi siya makakasuhan, hindi siya makukulong sa mga kawalangyaan na ginawa niya rito sa bayan natin. At kapag si Sandro Marcos naman at si Vico Soto ang magtatandem, ganun pa rin, ligtas pa rin ang mga kawatan at ligtas pa rin ang kanyang ama na si Marcos Jr. So ang tindi nito, mga barateros, mga kabiyaya. At syempre, bago natin to simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. Yung pag-like nyo po, napakalaking tulong po nun para sa para sa ating YouTube channel. At may tumawag pa, pasensya na. Pero alam nyo, mga banateros, pag napapanood ko si Marcos Jr. sa mga video, alam nyo, nagiging matalino talaga ako. Feeling ko ang tali-talino ko. Hindi kasi, grabe, alam mo yun, yung tipong katulad na lang nung sinabi niya na ang basura daw, alam mo yun, yung puro niya katangahan na pinagsasabi, lalong-lalo na dun sa lalong-lalo na dun sa basura na nilagyan daw ng basura, kaso wala daw basurahan, kaya yung basura hindi daw nalagyan ng basurahan. Hindi, sa totoo lang, kapag napapanood ko si Marcos Jr., sabi ko, grabe, no? Akala ko ang tanga-tanga ko. Yung pala, ang talino ko pala. Kasi itong presidente, walang kwenta magsalita, na di hamak na mas magaling pa ako magsalita at kahit ako na hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, hindi ko kayang sabihin yung ganun. Pero mo sasabihin mo, yung kaya nagkaganyan yung basura kasi naglagay ng basurahan pero walang basurahan. So, di ko alam kung ano ng kabangagan ng nangyayari sa utak ni Marcos Jr. Kaya sabi ko, feeling ko, tali-talino ko, sabi ko, tangina, talagang masasabi mo na, alam mo yun, yung tipong kahit hindi ka matalino, parang mas deserve mo pa maging presidente kaysa kay Marcos Jr. Ang titindi kasi ng mga pinagsasabi niya ngayon, no? Tapos alam mo yun, yung mga simpleng question lang, simpleng tanong lang sa kanya, hindi niya masagot ng rekta, pautal-utal, nagtududubidap-dap. Idol niya kaya si Willie Rebillame. Di ba, mga banateros, puwera lait po, puwera lait. Hindi po ako naninira at hindi po ako nanlalait, pero grabe, ang tindi na nung kabubuhan ni Marcos Jr. Di ba, napakasimple lang nung tanong sa kanya, napakasimple lang nung tanong, pero hindi niya masagot-sagot. Tsaka nahuutal-utal lagi siya. Hindi natin alam kung epekto ba ng kakapulburon niya, kasi di ba, sinabi ni Senator Aimee Marcos ng kapatid niya na yang si Ngagba ay ay addict, di ba? So intindi lang kasi sobrang nakakabuisit na siyang. Alam mo yung kapag may kapag nagpe-Facebook ka, nag-YouTube ka or kahit nanonood ka sa TV, yung tipong kapag binroadcast ng isang network yung balita mapatungkol sa sinabi ni Marcos Jr. or sa balita na may sinasabi si Marcos Jr. Kadalasan parang parang ayaw mo nang panoorin kasi alam mo na yung mangyayari kung hindi mautal-utal, puro pambubudol yung ginagawa at kung ano-ano na lang yung pinagsasabi niya, kesyo ganito, kesyo ganyan. Alam mo yun, sobrang nakakabaliw. Nakakabaliw na tong si Marcos Jr. Pero akala talaga natin dati ang pinaka-worst president si Noynoy Aquino, pinaka-lutang na vice president si Leni Robredo. Puta na, yung pagiging worst at pagiging lutang pinagsama sa isang katawan at ang naging bunga ay si Marcos Jr. Puta na kasi, sino kasi naglagay ng basurahan na yon? Sino kasi naglagay ng basurahan na yon na bakit hindi mo nilagay at bakit nailagay mo doon? Ang gulo, di ba?
O ganyan na ganyan yung statement ni Marcos Jr. alak ng teteng. Ang ina, sabi ko habang pinapanood ko, putang ina, kasi minsan kasi sa shoutout sa inyo sa mga ano ba tawag doon yung mga nag-aalaga ng presidente? Ano ba yan? PS basta yung mga taong nasa likod ni Marcos Jr., yung mga umaalalay, yung mga nagsasuggest ng mga gagawin, ng mga itatanong. Sa susunod naman kasi pakainin niyo muna. Tangina kasi laging lutang wala ka nang ibang maisip na sasabihin niya kundi puro katarantaduan 'di ba? Yung bagyo kailangan i-schedule. Tapos ang pinakamasaklap pa dito, ang pinakatumatak na lang sa sinabi niya, mapatungkol dito sa bagyong to, wala na daw tayong magagawa kasi simulat sa pool ganito naman na daw talaga yung Pilipinas. 'Di ba? Napakawalang kwentang presidente talaga yung hayop no. May napanood nga akong interview na isang babae, sabi niya, although totoo naman sabi ng babae na na palagi naman talagang binabaha ang Pilipinas, pero hindi katulad ng mga unang naging presidente kahit papano umaaksyon Sa totoo lang naman din talaga, hindi naman din namin ikinakaila na nung mga panahon ng mga unang presidente, puwera pa kay Pangulong Duterte, ay meron naman na talagang baha sa Pilipinas. Yun nga lang ang kinaganda noon, yung mga unang presidente kahit papano umaaksyon, 'di ba? Etong administrasyon wala puro lang ngawa. 'Di ba? Puro lang silang ngawa, puro ngawa, kesyo ganito, kesyo ganyan, wala tayong magagawa. Kesyo yung bagyo hindi nagpapa-schedule pag dumarating ng Pilipinas, puro kabubuhan. Tapos yung mga botong mga vlogger, proud na proud pa. Sa bagay, pero ang galing talaga. Ito, sinabi ko na to. Ang galing talaga ni Marcos Jr. kasi kauna-unahan sa kasaysayan na napagsama-sama niya lahat ng mga tangang politiko at mga tangang tao sa iisang koponan. Bure mo, tanga yung mga congressman na naniniwala sa kanya, tanga-tanga yung mga naniniwalang mga senador sa kanya, mas tanga-tanga yung mga vlogger na nagtatanggol sa kanya, at mas tripling or 1 trillion na katangahan yung mga naiilang mga supporters pa rin na naniniwala kay Marcos Jr. Puta na, lahat na lang ng katangahan, sinalo nyo lahat. At dahil nga sa nagaganap na issue sa mga basura, sa pagbaha, ay may mga diversional tactic nga na ginagawa ang Administrasyong Marcos. At kung mapapansin nyo sa mga social media, YouTube, TikTok, Facebook at saan man, Instagram, kahit saan yan, kahit sa BBM site pa. May BBM site ba? Anak ng timang, puro na lang pagbabalita na about kay Pastor ang ginagawa ng mga hinayupa. So may naisip na naman silang panibagong diversional tactic laban kay Pastor. At ayan nga, yung pagpapadala kay Pastor mapatungkol doon sa Amerika, 'di ba? Na alam naman na natin na matagal na sinabi ni Pastor sa atin 'yan na at ngayon ay nangyayari na, kahit nga po yung kay Pangulong Duterte, kahit nga yung grabing korupsyon, kung gaano ka demonyo si Marcos Jr., kung gaano ka walang kwenta ang administrasyong Marcos ngayon, ay kauna-unahang nag-reveal niyan sa atin at nagsabi at talagang naglabas ng mga ganyang issue, ganyang talagang mga gawain ng administrasyong Marcos ay walang iba kundi si Pastor Apollo Kibuloy. At dahil nga diyan ngayon ginagawang diversional tactic ng administrasyon dahil alam talaga nila at talagang feeling or feel nila na sobrang lakas ng appeal or ng interest ng taong bayan dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Sobrang talagang tututukan ng tao kapag ibinabalita nila si Pastor dahil alam niyo yun, simulat sa pool na ginipit, binastos ang kayo JC, sobrang dami talagang naniniwala na kay Pastor ngayon, sobrang daming napamahal kay Pastor dahil yung mga sinasabi niya noon ay nangyayari na talaga ngayon. So ngayon nga, naisipan nilang gawing diversional tactic yan kasi nga talagang tututukan ng taong bayan yan, at yung impeachment naman ni Vice President Sara Duterte, nawawalan na rin tayo ng gana panoorin yun kasi unang-una, pera natin yung ginagastos doon sa walang kwentang trial na yan, na alam naman na natin na kung impeachable lamang or kung impeachment lamang ang usapan, ay di hamak na dapat may impeach yung iba pang mga sangay sa gobyerno, lalong-lalo na si Marcos Jr., di ba? So ayan na nga yung mga banateros, no? Yan nga yung ginagawa nilang diversional tactic ngayon, na paulit-ulit, sabay-sabay, yung mga bayarang mga media na ibinabalita yung mapatungkol kay Pastor Apollo Kibuloy at sa pagpapadala sa Amerika nito. Kasi yung impeachment kay Vice President Sara Duterte, wala nga kaya ang nangyayari ngayon ay nag-iisip sila ng mga panibagong diversional, kagaya na lang nung pag ano na lang kay Pastor, 'di ba? So paulit-ulit nilang ibinabalita, wala daw silang kinalaman pero paulit-ulit nilang ibinabalita. At talagang mahahalata mo yung galawan ng ibang mga bayarang mga mainstream media. Sabay-sabay at may mga dagdag bawas pang ikinukwento sa mga post nila. Kaya talaga dapat yung mga bayarang mga mainstream media, yung mga bayarang mga vlogger, mga bayarang mga pages, dapat singilin din natin yan sa darating na 2028 kapag si VP Sara na ang presidente ng bansang Pilipinas. Dapat singilin yan, dapat panagutin din yung mga yan, ikulong, o kaya siguro doon naman sa mga vlogger na mga bayaran,
hindi naman na siguro sapat yung i-ano sila, firing squad. Siguro dito sa mga mainstream media naman, isarado na lang yung kanilang mga network, 'di ba? Kasi yung pagtanggap mo ng pera ng taong bayan sobrang laking kasalanan 'yan para sa konstitusyon natin, sa batas natin. Sobrang laking kasalanan 'yan sa mga kababayan mo. Kasi biruin mo yung mga lalong-lalo na sa mga OFW na talagang todo kayod sa ibang bansa, tapos kayo-kayo lang ang nakikinabang sa binabayaran nilang mga buwis. Tangina, sobrang ano niya, kaya dapat panagutin talaga yung mga hayop na yan. At marami nga akong nababasa at meron din na nakakapagsabi sa akin ng mga kaibigan, mga tropa, mga followers na sobra daw akong mag-ingat kasi nga grabe daw yung mga binibitawan ko salita, grabe daw yung mga kalabang ko dito, so hindi talagang kung delikado ay delikado. So totoo naman po talaga, delikado naman talaga yung kalagayan namin ng mga banateros dito. Pero yun nga yung sinasabi namin na ako kasi handa akong isakripisyo din yung buhay ko para sa bansa. Hindi ko naman to ginagawa para sa sarili ko lang. Although sumasahod kami sa YouTube, pero yan lang din naman yun kahit papaano, parang pakonsuelo or kahit papaano, 'di ba? May pangkapi-kapi kami, may pangbayad-bayad sa bills kahit papaano diyan dahil dito sa Facebook, dahil sa YouTube, sa kinikita namin dito, pero hindi kalakihan, hindi kagaya ng mga bayarang mga vlogger. Pero kagaya ng sinabi ko, hindi ko naman to ginagawa para lang sa akin. Ginagawa ko to para sa pangkalahatan at sa mga darating na mga henerasyon na talagang makikinabang sa mga mangyayari sa Pilipinas. Kasi kung hanggang sa paglabas nila, pagsilang nila, pagtanda nila, paglaki nila at ganito pa rin ang ikakamulat nila na realidad or ganito pa rin yung ikakamulat nila na nangyayari sa bansa natin na talamak yung korupsyon, ay sila din talaga ang mahihirapan. At sobrang kawawa naman din yung mga kabataan at mga iba pa nating kababayan na lubos talaga naapektuhan ng korupsyon, lalong-lalo na ngayon ng administrasyong Marcos. So totoo kung threat lang talaga, mas diamak na mas marami pa akong threat kay Risa Ontiveros. Si Risa Ontiveros, ewan ko sino kayo magti-threat doon sa hinayupak na yun, Pero talaga kami mga banatero, sobrang dami naming threat, araw-araw namin nababasa. Hindi na lang namin pinopost kasi alam mo yun yung hindi kasi kami pala patol sa mga ganyan, lalo na sa mga basher, sa mga vlogger. Patuloy nga kaming mini-mention ng mga BBM vlogger na makipagdebate daw kami sa kanila. Una-una, ba't kami makikipagdebate sa inyo? Alam naman namin kayong mga bayaran at kapag pinatulan namin kayo, puta na, para na rin kami mga tanga nun. Kasi intindi na lang din natin siguro yung mga BBM vlogger kasi wala silang maibalita, di ba? Wala silang maibalita na magandang ginawa. Wala silang maibalita nga, biruin mo, may maganda sanang ginawa. Si Marcos Jr., yung tinatawag na house project doon sa Davao, hindi naman pala sa kanya yun. Siguro i-vlog na lang nila yung basura na walang basurahan pero nilagyan ng basurahan, pero nawala yung basurahan. Ano ba talaga? So kaya yung mga BBM vlogger, kami ang pinupukol. Kasi may issue ako yung sa 13 anyos daw na binuntis ko daw. Kasi ganyan po tayo na, di sana nakakulong ako, di ba? Common sense na lang talaga. Sobrang tanga lang talaga ang maniniwala sa kanila na kung meron akong kasong ganun, di sana lumabas yan sa nasa record yan ng NBI, ng kapulisan, at saka sino ba naman ako para hindi ako makulong kung gumawa ako ng ganyang kaso, di ba? So grabe yung ginagawa nila. Kaya nga itong ginagawa rin ng administrasyon ngayon kay Pastor, bandang huli sisingilin nating lahat to. Hindi lang kay Pastor kundi sa buong Pilipino, no, na mga pinagnakawan nila. Kaya mga banateros, talagang dapat natin silang singilin at pagbayarin sa mga ginagawa nilang katarantaduhan dito. At eto na nga mga banateros, mapunta na nga tayo sa isa sa mga topic natin na itong si Marcos Jr. ay wala daw pakialam sa mga survey. Walang pakialam daw si Marcos Jr. dito sa survey. Bukod sa wala kang pakialam sa survey, wala din pakialam sa'yo ang survey. Sa tutusin nga lang, kung pwede ka na lang talaga, kung pwede na lang na huwag kang isali sa mga survey, gagawin nila. Kaso, siyempre, yung ibang mga nagsusurvey, kapag hindi ka nila sinali, kabastusan naman na siguro yun, di ba? Wala kang pakialam sa survey kasi wala namang pakialam sa yung tao. Wala kang pakialam sa survey kasi wala namang may gusto sa'yo. Talagang wala kang pakialam sa survey kasi lagi kang kulelat, lagi kang laglag. Kapag tumakbo nga, kapag nag-declare nga siguro si Banat Bay ng pagiging presidente, mas mataas pa yung makukuhang trust rating sa'yo ni Banat Bay. Lagi wala daw siyang pakialam sa survey. Akala mo naman may pakialam kami sa'yo, ulol. Akala mo naman akala mo kung sino ang puta na. Talagang wala kang magiging pakialam sa survey. Yung survey nga mismo, walang pakialam sa'yo. Talaga to. May may masabi lang. At kagaya nga yan, sabi nga dito ni Auntie Claire, si Auntie Claire nga ay nagbabala. Na sabi niya, yung mga nagsusurvey daw ay humanda daw. Parang pinagbabantaan ni Auntie Claire. Dahil daw tong mga nagsusurvey na daw to ay nagma-mind condition daw sa bawat Pilipino. Mina-mind condition daw ang bawat Pilipino. Anak ng teteng,
Auntie Claire, kung ayaw mong gawin sa'yo, wag mong gawin sa iba. Pakyo ka. Ano yan, Auntie Claire? Takot ka sa sarili mong munto? Di ba gawain nyo yan? Di ba? O katulad na lang, bakit yung mga issue ngayon na lumalabas? Di ba pang mamain condition nyo yan? So takot ka sa sarili mong munto? Ha? Takot ka sa sarili mong multo, Auntie Claire? Tangina pati yung sorbet binalaan. Tangina talaga, grabe talaga umabuso to sa kapangyarihan tong administrasyon na to. Sa bagay, yung secretary na nabangga na aksidenteng nabangga si Lisa Araneta Marcos, 'di ba? Kinabukasan tinanggal nga yun eh. Kaya hindi na rin kataka-taka na itong mga nagsusurvey ay gipitin din to ng administrasyong Marcos kasi nga napapahiya sila. Kung ayaw nyo kasing mapahiya, gawin nyo kasi na maayos yung trabaho niya. Putang ina naman. Ay, naku po, ayaw ko na lang talaga magmura. Sorry talaga, pero nakakabuisit kasi alam mo yun, yung reklamo kayo ng reklamo na bakit mataas ang ratings ni BP Sara na kahit sinasabi nyo na palagi nasa ibang bansa. Putay na, hindi hamak na mas may naitutulong pa nga yun eh. Si Marcos Jr., anong ginagawa? Pupunta sa mga nasalanta ng bagyo, mamibigay ng laruan. Ano yung gusto mo ipangat-ngat mo doon sa tao yung mga laruan na yon? Pupunta doon sa mga ilog-ilog, tapos mag-i-interview, tapos magsasalita ng kung ano-ano. So, sino gaganahan sa inyo, di ba? So, hindi naman kami mga tanga na kahit na sobrang kabubuhan nyo na at sobrang walang kwenta nyo dito sa bayan natin, magiging proud pa rin kami sa inyo. Ano kami, yung mga BBM vlogger? At ito na nga mga banateros, itong pahayag ni Bongbong Marcos or ni Marcos Jr. na wala raw siyang alam sa kaso ni Martin Romualdez. Ba, ito na nga sinasabi ko. Talagang wala talagang kwenta yung mga pinagsasabi niya sa SONA. Yung pa naman yung pinaka-highlights sa SONA mo, napapanagutin mo yung pinsa mo, tapos ngayon wala kang alam. Ngayon nagmamaang-maangan ka na naman. Sino yung nasa SONA? Sino yun? Si Bobong Marcos? Hindi kasi, di ba ang pangalan niya? Bongbong Marcos. So, yung nasa SONA nung nakaraan, si Bobong Marcos yun. Tangina, ito na naman binabaliw na naman tayo ni Marcos. Kung ano na naman pumasok sa utak mo, ikaw nagsabi nun, tapos ngayon sasabihin mo, wala kang alam doon sa kaso ni Martin Romualdez. Ano ba talaga? Pinagloloko mo talaga kami, no? Sarap mong, pwede lang talaga mambatok ng bobong presidente, gagawin ko talaga. Bawal lang buwisit na yan. Nakakainis kasi. 'Di ba? Hinihiling natin maayos na presidente, maayos na leader. Putang ina, binigay sa atin baliw. Putang ina, bakit kasi baliw yung binigay? Si BP Sara kasi. Bakit ka kasi nauto nitong mga to? O baka may mga magalit diyan. Ito ay ano lang naman, 'di ba? Hindi ko naman tapos na 'yon, yung issue na 'yon. Alam naman na natin na talagang pinagsisihan ni BP Sara 'yan. Yung pagtandem niya diyan kay Marcos Jr. dahil kung hindi naman talaga dahil sa kanila ng mga Duterte, hindi naman talaga mananalo yung hayop na Bongbong Marcos na 'yan. Tangina, no? Biruin mo 6 years tayong nabuhay sa maganda, safe na panahon, tapos 6 years tayong pinagdusa. Grabe naman 'yan. Tama na 'yan, ama. Tama naman yan. Bigyan mo naman lang kaming kaginawahan. I-straight mo naman ng kahit mga 20 years. Oo, kahit sa 20 years na yun, mapalitan ulit kami. Tsaka ayaw na namin. Sobrang dalang-dala na kami. Grabe, baon na ng utang ng Pilipinas. Yung Africa, na dihamak na mas mahirap sa atin. Yung Vietnam, Thailand, yung Singapore. Diba? So, dihamak na mas mayaman tayo sa mga yan dati. Pero putay na, tignan mo naman ngayon, yung Africa, dihamak na mas mayaman pa sa atin. Kawawa tayo, no? Nalaglagan tayo ng presidenteng, lahat na lang na kay Marcos, makakalimutin, maangan, sinungaling, abno, baliw, lahat na lang. Putay na, ewan ko talaga. Best president ka talaga. Idol. So wala nga daw siyang kinalaman dito sa dito sa kaso kay Martin Romualdez. Wala daw siyang kinalaman dito dahil sabi niya, etong kaso ni Martin Romualdez ay ipapaubaya niya kay Boying Remulla. Putang ina. Ngayon alam na namin kung bakit may 1.5 billion confidential ka. Ang galing talaga. O mga banateros, wag natin kakalimutan na sinabi noon ni Remulla na nasa 6 to 9 months pa daw ang magiging desisyon niya mapatungkol sa mga kaso ni Martin Romualdez. Hinihingal ako. Kakain ko lang kasi ng nilagang gulay. Wow, healthy living yarn. Hindi guys, healthy living ako kasi ayoko matulad kay Remulla. Diba nung nakaraan, muntik nang pirmahan ng isang bulati si Remulla. Puta na, naka-recover pa din no? Ba't kaya ganun yung mga makakasalanan na tao, talagang isinasalba pa. Siguro talagang totoo nga yung nasa na yung mga masasamang tao binibigyan pa ng chance. Tapos, puta nang hirap maging mabait. Kasi kapag mabait ka, kadalasan naghihirap ka at kung ano-anong pagsubok yung dumarating sa'yo. Pag demonyo ka, puta na, andyan yung kwarta, andyan yung andyan yung tawag dito, andyan yung karanyan. Pero mo, etong si BBM tsaka si Remulla, isang pirma na lang ng bulati, puta na. Nag-absent pa Natatandaan ko dati yung mga unang pahayag ni Pastor na talagang ang Pilipinas ay talagang dadanas ng ganitong kawalangyaan ng walang kwentang magiging leader. So ngayon talaga minsan rin talaga talagang sobra akong na kay Pastor dahil yung mga alam mo yun, yung mga pinapanood ko yung mga old video niya, talagang nangyayari.
Yung about, lalo na yung about sa mga politics, about sa mga leader, na kapag ikaw ay nasakop ng, yung alam mo yun, yung espiritu ng kademonyohan, talagang wala kang sisinuhin. Alam mo yun, hindi ko man maipaliwanag sa inyo ng talagang maganda, pero alam nyo, panoorin nyo yung mga old video ni Pastor, no? Talagang nagkakatotoo ngayon. Kaya etong sila Boying Remulla at ni si Marcos Jr., talagang alam nyo, bandang huli, talagang sobrang pagsisisihan nila to habang buhay itong ginagawa nila sa bansa natin kasi sobra na eh. Biruin mo ha, pinapaikot-ikot nila tayo. Sabi ni Marcos Jr. dun sa zona, pananagutin niya yung kapinsan niya, tapos ngayon wala daw siyang alam. Tapos si Boying Remulla na daw ang bahala sa pinsan niya. So although may point naman siya doon na kahit kapiranggot na talagang dapat si Boying Remulla. Pero kung ikaw na presidente, sabi nga ng iba, sabi nga ng lahat, walang pwedeng humadlang sa'yo, walang pwedeng kumontrol sa'yo, walang pwedeng, alam mo yun, yung tipong ahadlangan ka sa mga plano mo. Kapag ginusto mo talagang ipakulong ang pinsan mo dahil nakikita mo na siya ang isa sa mga mastermind at kasama ka na nga doon, sa totoo lang, dapat nga dalawa kayong nakakasuhan at nakulong at dapat nga ikaw ang nasa impeachment at hindi si VP Sara Duterte, dapat gawin mo yan, ipakulong mo. Ilang taon na kami nag-aantay eh. 'Di ba? Yung mga congressman hanggang ngayon wala. Nasa impeachment trial pa nga yung iba. 'Di ba? So, talagang pinapaikot-ikot lang tayo ng paulit-ulit ni Bongbong Marcos Jr. Tapos ngayon, yung about dito sa kay Martin Romualdez, ni Kesyo wala na naman daw siyang alam. Putang ina mo, lagi ka nang walang alam. Kailan ka ba nagkaroon ng alam? Ba? Hindi ko talaga, ewan ko kung babalikan ko yung 2022, talagang bakit hindi ako nagising noon, no? Dapat pala si na lang binoto ko eh. Dapat pala wala na lang ako binotong presidente noon eh. Si VP Sara na lang din talaga eh. Di alam ko maraming mga kahit mga kaibigan ko, mga followers, mga kakilala, marami ako nakakakwentuhan na talagang sobrang sising-sisi sila na binoto nila si Marcos Jr. Dapat daw, hindi daw sila nakinig kay Vice President Sara Duterte na iboto si Marcos Jr. Dapat daw nag-focus lang sila kay Vice President Sara Duterte. At may mga nagsasabi din na ganun din, kung iboboto nila si Isko Moreno, medyo tagilid din daw, medyo ayaw. Sa ngayon na ipinapakita ni Isko Moreno, kasi walang ibang mapagpilian. Yung mga Pilipino nun, alam nga naman iboto nila si Pacquiao, 'di ba? Si Lenny, si Lacson, tsaka si Soto, 'di ba mga walang kwenta? O ngayon si Lacson tsaka si Soto, 'di ba? Napaka walang kwenta. So kung binoto niyo na kung binoto natin 'yan nung 2022, laglag na. Baka di amak na mas masahol pa mas masahol pa yan kay Marcos Jr. So wala tayong ibang pagpipilian noon VP Sara lang tsaka Isko Moreno biglang nagpakilala si Isko Moreno ng totoo niyang ugali, 'di ba? Na kesyo chismis lang daw yung paratang kay Marcos Jr. na siya ang mastermind sa nangyayaring pagnanakaw sa Kaban ng Bayan. So although naiintindihan ko naman dun si Mayor Isko kasi nga kailangan niya talagang sumipsip kay Marcos Jr. at alam naman din natin na lahat ng kumakalaban kay Marcos Jr. ay ginigipit, 'di ba? So pinapakulong, ginagawan ng kung ano-anong issue, kahit walang ebidensya, ikukulong basta kasagabal ka at isa ka sa mga kalaban nila, yayariin ka talaga nila. So